for your message. We thank you for your truth, O Lord God. We thank you so much, O God. All these things, Father, we pray and commit, O God, in Jesus' name. Amen. Praise God. So, alam ko na excited ng lahat. Pang ilang gabi na nga natin ito? 23rd. Advance lang po ng konti si Daddy kasi nag-advance po talaga siya bago pa po tayo magsimula. Nagrarally na siya. Praise God. So, nandun pa rin po tayo sa ating spiritual awakening na theme. Ang message for tonight is about believe to receive. I don't know kung ready na yung slides, pero sige lang. So, di ba, lagi tayong nakakarinig about sa giving, di ba? Lagi tayong nakakarinig ng mga exhortation about how to give. Agree ba kayo doon? Di ba sinasabi, lagi tayong nire-remind that God loves a cheerful giver. But you know, meron pang isang principle sa kaharian ng Panginoon na minsan nane-neglect na natin. Minsan nai-ignore na natin. And that is receiving. Yung pagtanggap naman. Kasi pagka naisip na natin na pagka mga, klaro ba yan? Good. Pagka yung mga receiving, parang medyo, parang nakakahiya namang tumanggap kay Lord. Nakakahiya namang tumanggap. Puro lang nakakahiya. Pero receiving is part din ng kaharian ng Diyos. Pagka binasa mo yung sa scripture, many times, nire-remind tayo ng Panginoon na receive. Diba? Receive and you shall. Receive and you shall. So, bakit kinakailangan nating malaman yung position ng pag-receive, ng pagtanggap? Kasi minsan, alam mo, hindi na natin na-enjoy yung grace ni Lord. Kasi dahil meron tayong ibang mga preconceived thoughts sa ating mga isipan, kaya nahihinder tayo na tumanggap ng kung ano man yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. And more than that, kinakailangan nating ma-realize that yung receiving, it reflects our believing. Agree ba kayo doon? Kung ano yung pinaniniwalaan ninyo, yun ang matatanggap ninyo. Amen, Ket. What you receive in the physical has an impact in our spiritual or inner man. Hindi mo lang pwedeng sabihin na nakatanggap ka ng isang t-shirt, yun lang yun. But there is something meaningful to that giving, to that receiving. Diba? Nandun yung tinatanggap mo ng maluwag, ng may joy, tinatanggap mo, ina-acknowledge mo yung giver. So, alam mo yung giving is great. But hindi natin pwedeng i-set aside yung receiving sa other side. So, receiving, nire-refer to sa acceptance of God's grace. So, yung gift niya, yung mga teachings niya, and di ba kapag binigyan tayo, ano yung as kasama ng pagtanggap na yon? It's an act. May kasama yun ng faith. May kasama yun ng active and willing heart na open ka talaga sa kung ano yung gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. And tonight, alam ko, mangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin na ma-shift, ma-change talaga yung perspective natin about receiving. Na hindi tayo dapat mahiyang tumanggap. Hindi po nakakahiyang tumanggap, especially galing kay Lord. Ang gusto ni Lord, ma-enjoy natin lahat ng kanyang mga pagpapala. But sometimes we are hindered dahil lang sa kung ano yung mga preconceived ideas natin about receiving. Sa Mark 11:24, Heaven, are you there? Heaven. SJ. Gian. Sino ka man na nasa kabilang. Next slide na po. Kung meron man. Title lang pala yan. Ayan, receiving reflects your believing. Sabi nga sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So nakikita ninyo, malinaw yung pattern dito, di ba? Ano yung una? Ask in prayer. Ano yung susunod? Believe. Susunod? Receive. Kailan lang siya magiging sayo?
Pag pinaniwalaan mo siya, pag hiningi mo, naniwala ka at pag tinanggap mo siya. Minsan kasi nagpe-pray tayo, pray lang tayo ng pray, pero yung heart natin is sarado na, ay, hindi naman talaga sasagutin to ni Lord eh. Napaka-imposible naman kasi ng pinapanalangin ko eh. Kaya imbis na yung prayer mo eh, ang bilis mong magbago ng isip. Nasa kalagitnaan ka pa lang ng prayer na mag-amen ka pa lang, parang gusto mo na, ay Lord, canceled na po pala yung prayer request na yun. Parang, teka, sandali lang, bakit? Dahil may issue tayo sa believing. So, eto yung pattern. Kaya nga, kaso minsan, doon lang tayo umaabot sa ask in prayer. Diba? Nasa prayer meeting tayo tonight. Ayan, meron palang ganito. Masamida. So, ano tayo, diba? Minsan hanggang doon lang tayo eh. Ask in prayer. Ang dami nating prayer request. Ang dami nating prayer list. Pero minsan hanggang doon na lang tayo. Bakit? Kasi humihinto tayo dun sa may believing, kaya hindi na natin nare-receive. Bakit? Kasi may uncertainty sa atin. Pinag-iisipan pa natin kung maniniwala tayo na sasagutin tayo ni Lord. Aminin. Di ba? Realidad. Minsan nagpipray ka pa lang na, Lord, sasagutin mo ba talaga to? Baka naman hindi mo to kalooban. Diba? Nandun ka pa lang sa kalagitnaan na nagpipray, may pagdududa ka na kaagad. Diba? Sabi nga dito sa, paano ba to? Right? Ay, ilaw to. Ayan. Ito. Sabi sa James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. So, double-mindedness, dapat hindi ito nagpa-function sa atin pag nagpipray tayo. Actually, kahit na hindi tayo nagpipray eh, dapat wala ng double-mindedness sa atin. Bakit? Ang sinasabi, kapag ka double-minded ka, ibig sabihin napaka-unstable mo. Ano bang ibig sabihin ng double-mindedness? Yung double-mindedness means, yung mind mo at yung mind ni Christ na nasa iyo ay in conflict. So, kung nagko-contradict silang dalawa, kaya nalilito ka. Wala nang ibang isipan yun, hindi mo parehong isipan yun kasi may isang isipan ka lang. Marami lang siyang binibigay sa'yo ng mga thoughts, ng mga idea, but primarily, kaya may struggle, kaya may battle dyan, is because you have the mind of Christ. Diba? So, yung sa mind ni Christ, yung mind ni Christ na nasa iyo, sinasabi, believe and receive. Pero yung mind mo, ang sinasabi, receive and believe. Tsaka mo na lang paniwalaan si Lord kapag ka sinagot ka na. Pero ngayong wala pa, huwag mo munang paniwalaan. Hindi pa yan answered prayer. Hindi mo pa pwedeng sabihin, thank you, Lord. Diba? Eh, nakasulat nga dyan, we have the mind of Christ. So, kinakailangan nating maintindihan that when we ask, dapat meron na yung faith dun pa lang, naniniwala na tayo. Hindi na dapat tayo nagdadalawang isip na, Lord, gusto ko po sanang puting sapatos. Ay, itim na nga lang po. Ay, sige na nga, Lord, gray na lang. Or red na lang po. Kumbaga parang, gusto ni Lord maging stable ka. Anong gusto mo? Bakit ka nako-confuse? Hindi mo ba alam confusion is of the enemy? Kasi God is the God of peace. Hindi ka guguluhin ni Lord. Hindi guguluhin ni Lord yung pag-iisip mo, but the enemy can confuse you. Diba? So, pagka medyo confused ka pa, magpa-deal ka muna kay Lord. Lord, may confusion ako. Lord, may unbelief ako. Diba? So, wag nating madaliin yung mga bagay-bagay when we ask in prayer. Kaya mas maganda talaga, we come into worship at a meditation sa kanyang word. So, kung halimbawang may nagpa-function na double-mindedness sa atin, 2 Corinthians 10:5 reminds us that we demolish those arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, sino daw yung magde-demolish ng mga arguments? Yung mga laban sa utak natin. Sino ba dapat ang mag-demolish nun? We. Sino yung we na yon? Tayo. So, hindi mo ibibigay yung war sa mind mo dun sa kapitbahay mo. Hindi mo to bibigay sa katrabaho mo o sa mga kay Marites. Hindi mo ibibigay yon. But you yourself, you demolish it.
Paano mo i-demolish yun kung hindi mo nga siya ma-identify? Ine-entertain mo lang siya na para bagang parte siya ng utak mo. Na para bang talagang parte siya dapat ng pagkatao mo. No. Pag meron ng argument sa isipan mo, sinasabi ng Panginoon, kung nagdo-double mind ka na, nagsisimula ka na magduda, demolish those arguments. Ano yung mga arguments na yun? Kanya-kanyang mga reasonings. Ibibigay sa'yo ng kalaban na hindi ka naman sasagutin ni Lord. Hindi will ni Lord yan. Bakit mo hinihingi yan? Hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa'yo. He will make you doubt even the word of God. So dapat tayo ang lumalaban. As spiritually awakened person, dapat alam na natin that our mind is battlefield. Battlefield, ibig sabihin war. Hindi po battlefield na punong-puno ng bote, na parang ibang espiritu po ang tinatawag ninyo. Hindi po battlefield, kundi battlefield po. War zone po talaga ito. So, malalaman mo kaya sa mind mo pa lang, malalaman mo na kung may answered prayer ka or canceled prayer eh. Kasi depende sa pananampalataya mo eh. Depende sa pinaniniwalaan mo eh. Kung sa pagpipray mo, nanghihingi ka nga ng bahay, tapos nagdududa ka naman pala, hindi ka nagdududa sa kakayanan mo, nagdududa ka sa kakayanan ni Lord, then it's a canceled prayer. Bakit na-cancel? Kasi walang faith. Kailangan yung faith, kailangan yung pananampalataya, kailangan mong maniwala. Paano ibibigay sa iyo ng Panginoon yung isang bagay na hindi mo naman pinaniwala na kaya niya, di ba? So yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na kapag tayo ay meron ng nagfa-function sa ating utak ang kalaban, we demolish those things and we don't entertain them. We don't talk to them as if they are resident of our minds. Na parang, uy, ang tagal mo na dyan Uy, depressed na ako sa'yo Uy, anxiety lungkot na ako sa'yo No! We don't make them best friends, but we cast them out. We demolish them. We destroy them. We take captives of them. Ang sabi nga dito, we take captives of every thought and make them obedient to Christ. So, paano mo malalabanan yon kung ikaw mismo sa sarili mo hindi naniniwala that you have the capacity to demolish those arguments? Hindi mo magagawa to kasi hindi ka nga naniniwala na may power ka eh. Diba? So tonight, let us be open that the Lord will truly empower us na magawa natin yung mga bagay na sinasabi niya kasi greater things talaga yung hinanda niya para sa atin. But sometimes, we limit God based on our thoughts and yung mga fears natin. So, kung tatanggapin natin itong mga verses na to, kung tutuusin, you will ask for greater things eh. Hindi ka na magpe-pray for food. Hindi ka na magpe-pray for money. You will pray for nations. You will pray for souls. You will pray for kingdoms. Hindi na yun. You will pray for miracles. You will pray for supernatural. Tapos ka na sa pagkain. Tapos ka na sa pangangailangan mong personal. Ang pinagpe-pray mo na lang is yung kaharian ng Panginoon. Yung mga kalooban niya. Di ba sabi nga dito sa John 16:24, until now you have not asked the Father for anything in my name, but now ask and keep on asking that you will receive, so that your joy may be full and complete. Grabe na napaka-sweet ni Lord. So, this is the key. Binibigyan tayo dito na susi ng Panginoon paano mapuno o paano makumpleto yung joy natin. Mag-ask ka daw. Manghingi ka lang kay Lord. Gustong-gusto ni Lord yun. Amen. Bakit? Kasi it requires faith. Amen. It will require you faith to ask. So kung hindi ka nag-pray, isa lang ibig sabihin nun. Wala kang faith. Takot ka. Hindi ka naniniwala. Diba? So when you ask and receive what you're asking, gusto ni Lord, happy ka. Amen. Ikaw ba, happy ka ba kay Lord? Amen. Happy ka ba kay Lord? Baka kaya ka sad kasi nandun ka lang sa asking.
Baka kaya, but your heart is not ready to receive God's answer. Ready si Lord sumagot. Amen. Pero hindi tayo minsan ready tumanggap. Bakit? Kasi it's too good to be true, Lord. Baka hindi ito galing sa'yo. Baka mamali ako. Sa sobrang pa-safe mo, hindi mo na nakuha yung answered prayer. Gusto ni Lord lagi tayong mag-pray at mag-asa Kanya, even yung mga impossible things. Kasi nga, it comes with a measure of faith. Excited si Lord na marinig kang humingi ng mga impossible things. Amen. Kasi nga, it will require great faith. Di ba? Excited ni Lord na sagutin yung mga prayers mo para matuwa ka. Ganun kahalaga kay Lord yung joy mo. Amen. Ganun ka kamahal ni Lord. Alam mo yun? Ask, anak, sige, anong gusto mo, anak? Just imagine your father or your parents na sasabihin sa'yo, ano pang gusto mo? Sige, ibibigay ko sa'yo. Kasi gusto ko masaya ka. Bakit ka malungkot? Kasi yung joy dapat na kay Lord, ayun, nasa Amen. asking, nasa receiving, nasa faith. Amen. Diba? Hindi po killjoy si Lord. Siya po ang key sa ating joy. Amen? What blocks are receiving? What blocks are receiving? And what blocks the projector? Baka may mali ako. Ayan. Ano lang po to, 6 lang po yung nilagay ko dyan, but hindi ko naman po sila i-discuss. Para lang po meron tayong itong mga to ay mga factors na nakaka-block ng ating pagtanggap. Unang-una is pride. Hindi mo matanggap yung promise ni Lord o hindi mo matanggap even yung tulong ng tao, ng ibang tao na ginagamit ni Lord because inaalagaan mo yung pride mo. Correct. Iniisip mo nakakahiya naman tanggapin, baka sabihin nila, wala akong ganito. Nakakatakot namang tanggapin yan, baka kasi sa susunod. Alam mo, mahirap magkautang na loob. Bakit may ganun? Ibig sabihin, may pride. It's not your spirit man, it is your old nature. And it is the work of the enemy that is trying na mahinder yung pagtanggap mo. And number 2 is yung distrust. Wala kang tiwala. Hindi mo talaga pinagkakatiwalaan si Lord. Bakit? Kasi hindi mo siya na-appreciate, hindi mo siya na-encounter kung paano talaga siya kumilos sa buhay mo. And number 3 is doubt. Humihingi ka pa lang, nagdududa ka na kung sasagutin ka. Mag-amen ka pa lang sana, pero naisip mo, sasagutin mo ba talaga ako, Lord? Kasi ibibigay mo ba talaga to? Baka naman hindi talaga ito yung will mo. Sige, ibahin ko na lang yung prayer ko. Alam mo yun, dun pa lang sa kalagitnaan ng prayer, na shaken ka na. Number 3 is disbelief, yung hindi ka naniniwala talaga na masasagot ka ni Lord, na may matatanggap ka kay Lord. At number 5 is yung unbelief, yung totaling wala kang paniniwala talaga na nasasagutin ka talaga ni Lord, na wala lang, ginawa mo lang, nag-release ka lang ng ng emotions mo kay Lord. And number 6 is yung discontent. Wala kang contentment kahit na sinagot ka na ni Lord. Hindi mo siya tinanggap kasi, Lord, hindi naman yan yung pinagpe-pray ko, Lord. Sabi ko ganito, bakit na yung binigay mo? Kakaya naman kay Lord. Discontent, di ba? Binigyan ka ng trabaho, nangingi ka Nag-pray ka for job. Lord, give me job. O dumating si job. Di mo naman sinabi na magkano dapat yung salary Tapos yung binibigyan ka ng salary na maliit, Lord, ang late-late naman ang sweldo nito, ang haba-haba ng oras, discontent. Did you ask it? Did you believe? Diba? Lahat ng yon magfo-fall dun sa asking mo at sa believing mo. Kung discontent ka, anong aasahan mo? Kahit na anong pang gawin ni Lord sa'yo, hindi ka masasatisfy. Kasi may preconceived thoughts ka na. Yung ideas mo lang ang gusto mo talaga. Ayaw mo nang tanggapin yung will ni Lord. So dito sa may just like the story of the father whose son had a mute spirit sa Mark 9:14-29, di ba yung the spirit is trying to destroy the boy? Di ba yung tinatapon pa dun sa apoy, tinatapon dito sa tubig, sinusubukan patahin ng kalaban ng kaaway yung bata. Yung mga disipulo nga, hindi na palabas yung demonyo doon sa batang yon. At ang sabi nung father dito,
kay Jesus. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can, believe, all things are possible to him who believe. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. You know, sometimes we ask the wrong thing or the wrong question. Tinatanong niya dito, sinasabi niya dito, Lord, if you can. Lord, if you can, you can do anything. No? The problem is not Jesus can heal. The problem is not if Jesus can heal. The problem is if you can believe that He can heal. Hindi problema yung provision. Ang problema is kung paano mo tatanggapin yung provision, paano mo paniniwalaan na pagpo-provide siya. Diba? The father confessed his faith and admitted that there's unbelief in him. Sabi niya, siguro sa sobrang tagal na nga ng kondisyon ng anak niya, parang nawala na rin siya ng pag-asa, helpless case na to, pero nagkaroon siya ng hope nung malaman niya that Jesus can heal. So naniwala siya, pero may part sa isip niya na naglalaban, kaya pinadil niya yun kay Lord. Diba sabi niya, Lord, I believe, help my unbelief. Umiiyak siya nun. Hindi ko nga alam, sabi ko, Lord, ano kaya itsura nung tao na to? Umiiyak siya, sumisigaw ba siya? Lord, I believe, help my unbelief. Or talagang mataimtim siyang umiiyak na, Lord, I believe, help my unbelief. So this teaches us na ipadil muna natin kay Lord yung mga unbelief natin. Yung doubts, yung pride, yung mga blocks, yung mga hindrances na yun, yung mga distrust, discontent, ipadil nyo muna yun kay Lord. Huwag tayong mag-jump agad into asking, and asking, pero in the end, hindi mo naman pala tatayuan. Might as well ask the Lord, Lord, help my unbelief. Lord, merong part ng buhay ko, may part ng heart ko, Lord, may part ng isipan ko na hindi naniniwala na kaya mong sagutin, pero alam ko kaya mong baguhin to. Padil mo. Padil mo para makapag-flow freely yung Holy Spirit. Kasi doon mo ma-encounter ang Holy Spirit, doon mo ma-encounter si Lord na sumasagot. So ano yung mga sagabal sa believing and receiving natin? Ano yung mga nagiging sagabal sa atin? You know, believing and receiving are supernatural. It exceeds beyond what our mind can imagine. So, di ba, alam nyo yung familiar kayo sa story ni Naaman sa 2 Kings 5? Ay, mali. Paano to iba? Sige, dyan muna siya. Sa 2 Kings 5, si Naaman, alam na natin to, di ba? He almost missed his opportunity to be healed from leprosy. Bakit? Ma-pride. Diba? Inaasahan niya that Elisha will come out to heal him personally and will perform rituals. Gusto niya yung, kumbaga, parang sobrang, yung ano ba yung parang magarbo ba yun? Parang gusto niya makita niya may mga rituals pa na may gagawin pa si Elisha. Kaso ginawa ni Elisha, nasa loob siya, hindi, nagsalita lang siya, sabihin mo lang sa kanya. May inutusan lang siya. Ikaw ba naman may ketong ka tapos gusto mo lalabas pa yung ano, di ba? Unclean ka eh. Pero this man of God, hindi siya lumabas. Nagsabi lang siya ng word na ito yung gagawin mo. Anong pinagawa sa kanya? Lublob mo sarili mo sa Jordan River for 7 times para gumaling ka. Hindi ready si Naaman natanggapin yung way ng Panginoon. Parang sinasabi niya, nagpunta ako dito, narinig ko, tapos yan lang pala ipapagawa mo sa akin. May mas marami pang magagandang river dun sa lugar namin. Hindi naman po pagandahan ng river yun eh. Diba? Doon pumapasok yung faith at saka yung obedience natin eh, diba? So, minsan we are expecting God na, Lord, dapat ganito yung ways mo ha. Iba. May ginawang kakaiba si Lord. Parang sa ano lang yan, provision lang yan eh. Lagi mo na lang inaasahan yung sweldo mo. Diba? Akala mo yun lang yung source. Pero hindi mo alam, meron pang ibang ways si Lord. Magugulat ka na lang, Lord, ito pala yun. Diba?
yung mga preconceived thoughts natin, yung ideas natin, maaaring makaruwin iyon kung hindi talaga natin ipapadil sa Panginoon. But the good thing with Naaman is, he believed yung asawa niya nung nagsabi na there is an Israelite servant girl that he can be healed by a man of God. That's good thing. And dun pa lang na-steer yung hope niya. Nagkaroon siya ng faith doon. Bakit? Kasi nag-take action siya eh. Diba? Kinausap niya kaagad yung hari para bigyan siya ng sulat. Sinabi pa niya na meron daw doon nagpapagaling. O yung hari naman, sige, punta ka doon. Nabigyan ng sulat. And the good thing also, nung mga panahon na gusto nang mag-give up ni Naaman, nung prideful siya, na ayaw niyang tanggapin yung ways ng Panginoon, merong mga soldiers na nag-advise sa kanya. Ito nga, madali na eh. Ayaw mo pa. Diba? Ano pa bang gusto mo? Kung mahirap yan, gagawin mo eh. Pero dahil madali para sa'yo, parang napaka-unconventional, parang hindi yan yung inaasahan ko, Lord. Gusto, akala ko marami kang gagawing kakaiba. Pero hindi pala yun. The good thing is that the moment that Naaman believed that there's a prophet who can heal him, he immediately acted in faith. And nakinig siya sa mga tao, sa mga godly, sa mga pinadala ng Panginoon. And these events, actually, makikita mo yung kamay ni Lord. Kung paano inordain ni Lord yung healing ni Naaman. So, minsan nangihingi lang tayo ng physical healing, but God has a greater plans. Hindi lang yung healing mo physically ang bibigay niya sa'yo, but even the healing of your soul. So, Elisha, si Elisha, ni-refuse niya yung gifts ni Naaman. So, paalala din na hindi naman po lahat ng regalo dapat tinatanggap. May wisdom din po. Bakit? Kasi it will, parang mako-cover up nito yung, pinagaling ako nito kasi okay, binayaran ko to dahil sa pagpapagaling sa akin, or kaya ako gumaling dahil nagbigay ako ng ganito. May wisdom din sa receiving, especially from other people. Wisdom sa receiving from other people, but not with the Lord. Siyempre, pag galing kay Lord talaga, wisdom talaga yun. And sabi dito sa may 2 Kings, asan na to? Ayan, mali. Wala to. Wala siya. Sige, dito na lang ako. Sa 2 Kings 5:17 to 19, sabi dito, ninote ko lang to, dun sa, nung magsasacrifice nung magbibigay ng gift si Naaman dun kay Elisha na ni-refuse niya. Sabi niya, sa 17, if you will not, sabi ni Naaman, please let me, your servant, be given as much as soil as a pair of mules can carry, for your servant will never again make a burnt offering or a sacrifice to any other God but the Lord. Yet may the Lord forgive your servant this one thing. When my master goes into the temple of Rimmon to worship there, and he leans on my arm, and I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant in this matter. Go in peace. You know, nakakatuwa that he made a covenant to only worship God. Intention lang niya magpagaling physically, but God prepared something for him. Niligtas pa siya, binigyan pa siya ng new identity. And dahil din sa encounter niya na yon, nagkaroon na siya he made a covenant with God na si Lord na lang ang sasambahin niya. And you know why he asked for the soil? He asked na kung ano daw yung kaya dun sa 2 mule niya, lupa ng Israel. This expressed his desire to worship God of Israel on a holy ground. Kasi daw, in ancient Near Eastern culture, yung mga gods daw were often associated with specific lands. So, and taking soil from Israel, it symbolizes bringing a piece of the land where the true God was worshipped back to Aram. So, dinala niya yung holy ground, yung soil na yon doon sa Aram, para doon daw siya mag-worship. So, this signifies that Naaman was saved and he was converted, and then he committed himself to God. And after that, nagkaroon na siya ng fear of the Lord. Diba yung sinasabi niya, Lord, baka pag dumating yung time na kailangan kong paglingkuran yung hari, at ako ay magbow dun sa Diyos-Diyosan niya,
patawarin mo ako. Alam mo, wala pa man dun sa sitwasyon na yon, pero humihingi na siya nagpipray na siya, nag-i-intercede na siya. Tapos ang sabi lang ni Elisha, go in peace. Parang ina-assure siya na those things hindi mangyayari kasi may gagawin si Lord. Go in peace dahil hindi mo dapat intindihin yung mga sinasabi mo na yan kasi may ibang kaparaanan si Lord. Go in peace dahil yung iniisip mo na yan, hindi yan mangyayari. Kasi, kumbaga markado ka na for the Lord. So gano'n na, alam mo yung pagkakinumit mo sa Panginoon, ang mga bagay sa buhay mo is makikita mo talaga that He will move. And that ang end nun is yung joy, yung peace. Grabe yung pagmamahal ni Lord, no? Na nandiyon talaga yung kanyang presence sa atin, yung pagmamahal na talaga nag-overflow. So, alam niyo po that the scripture, as I said, it is full of believing and receiving. It's like the cause and effect, di ba? Or sowing or reaping principles. Just like Naaman's believing and receiving led him to the true encounter with God and made him to worship the Lord, we too need to understand and realize na mas malalim pa, na yung mas malalim na katotohanan sa pagtanggap natin, sa paniniwala natin at sa pagtanggap natin. So what we are asking in the surface or the physical is connected to the spirit realm. So, hindi mo pwedeng sabihin na tinanggap mo lang yung kagalingan tapos pinabayaan na ni Lord yung soul mo. No, God doesn't work that way. Dito, meron lang ako mga illustration. Ayan naman. Yung mga illustration ng mga believing and receiving. Remember that when you believe Jesus Christ as the Lord and Savior, anong natanggap natin? Salvation. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Aside from that, nagkaroon din tayo ng forgiveness, di ba? Pinatawad tayo ni Lord. Bakit? Kasi naniwala tayo sa Kanya. Nagkaroon din tayo ng banal na spirito. Bakit? Dahil naniwala tayo sa Kanya. Nagkaroon din tayo ng eternal life. Bakit? Naniwala tayo sa Kanya. Ang tanong, tinanggap mo ba yung forgiveness ni Lord? Or nandun ka pa rin na kinokondem yung sarili mo, nire-regret mo yung mga past sins mo? Di ba pag sinabi ni Lord, I remember your sins no more, then period. Huwag mo nang balik-balikan. Forgiveness of the Lord is sure. Hindi siya nagdadalawang isip na, patatawarin ko ba to si Ket ngayon? Ay, hindi, sa susunod ko na lang siya patatawarin kasi baka may magawa pa siyang kasalanan eh. Hindi ganun si Lord. Sabi niya, pangako niya, I remember your sins no more. And His love keeps no record of wrong. Ang second is, na-receive mo ba yung Holy Spirit talaga? Nagmamanifest na ba sa yung Holy Spirit? Yung mind na ba niya yung nagpa-function? Yung eternal life, sasabihin mo, sa eternity pa naman yun eh. But the moment you receive Jesus Christ, your eternity starts. Kasi yung life mo na yun is the life of God. It's the life of Christ which is eternal. So kung naniniwala ka kay Jesus Christ, as Lord and Savior, then hindi mo lang tinatanggap yung salvation, yung kaligtasan mo, kundi tinatanggap mo din lahat ng kasama nun. Greater things pa yung mga bagay na kasama sa kapag naniwala tayo sa Panginoon. Hindi lang po yan, few lang po yung mga nilista dyan. And second is, when you believe God's truth, you receive your freedom, di ba? And when you receive God's truth, there is healing. When you believe, there is healing, there is direction, there is correction. Pero ang tanong, tinatanggap mo ba yun? Hindi mo minsan tinatanggap yung direction ni Lord eh. Hindi mo nga minsan tinatanggap yung correction niya eh. Naniniwala ka of God's truth. Naniniwala ka that the Word of God is God's truth. Pero hindi mo matanggap yung freedom na binibigay niya sa'yo. Bakit? Meron ka na namang kalaban sa isipan mo. Nagbabattle na naman sila. Sinabi na nga ng katotohanan ng word that there is healing. Ang sabi ng word, I sent my word and healed your disease. Si Lord, si Jesus mismo ang word who became flesh. Siya yung pinadala niya para magkaroon ka ng kagalingan. Kagalingan is not option sa kingdom ni Lord.
Hindi si Lord ang nag-create ng disease. It is from the enemy and it is from our mistake. Kaya siya naging Jehovah Rapha. Ginawa niyang sarili niya na Jehovah Rapha kasi alam niya darating yung time that His people will need healing. So bago pa man dumating yung mga disease, yung mga sickness na yan, may healing na. Sabi ni Lord, I sent my word and healed my disease. May word na eh. Ang sabi, by my stripes, you are healed. Healed na eh. Pero bakit sa isipan mo, nandun ka pa rin na parang, Lord, if it is your will. If it is your will, Lord, sickness is your will. Taliwas yun sa character niya. Diba? So, ano mo, Lord, natanggap ko na ba talaga yung healing? Especially sa heart natin. Natanggap ko ba talaga, Lord, yung direction mo? Baka kasi mga direction ko pa to, or yung mga directions ng mga taong nag-a-advise sa akin. Or yung correction mo, God, tinanggap ko ba yung pagko-correct mo sa akin? Or, hindi ko lang pinansin. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, tanggapin mo lahat ng pangako doon. Kasi para sa atin yun eh. Para sa bawat isa yun. But it requires faith. And sino ang author and perfecter of our faith? Jesus. Lahat ng yun na kay Jesus. Number 3 is, believe God's will, receive your identity in Christ. You will also receive your authority, your position, and wisdom. Naniniwala ka sa God's will. Ano yung will ng Panginoon sa atin? He has made us into the image and likeness of God. Diba? And sabi niya, take dominion, have dominion. Diba? Kamusta kayo? Kamusta tayo ngayon? Sino nagdo-dominion sa atin? Sinong may domain sa atin? Sino nagdo-dominate sa atin? Sinong authority ang kumikilos sa atin? Diba? Kung pinaniniwalaan mo yung God's will na yon, that you are made in the image and likeness of God, then kinakailangan mong tanggapin yung identity ni Christ. Hindi mo pwedeng iset aside yung God's will kay Christ. Kasi Christ is the very will of God in you. Na siya yung ma-reflect mo, siya yung ma-express mo, siya yung makita sa'yo. And as He is, so are we, sabi. Grabe naman yan, as He is, so are we. Parang ano naman yung teaching na yan? Nasa Bible po yun. Kasi diba, sabi nga ni Lord, kung higit pa yung magagawa natin dahil nga siya ay wala na. Dahil nasa atin ang banal na spirito. Binigyan niya tayo ng authority. Pero kasi yung authority na to, ang gandang pakinggan, pero minsan, hindi natin masabayan ng pananampalataya para tanggapin talaga. Diba? May situation, hindi mo magawa, hindi mo matayuan na I take authority. Hindi, bakit? Kasi merong doubt. Alam mo yung God's will sa'yo, pero hindi mo magamit. Pero ang gusto ng Panginoon, makalaya tayo dun sa ganung kaisipan. Ang gusto ni Lord, malakaran natin, natanggapin talaga natin yung tunay na identity natin in Christ Jesus. I remember one time nung di ba nadalas yung last year yung mga pag-ulan-ulan, ang itim-itim ng ulap, ang itim-itim talaga ng ulap. Siguro mga ilang segundo na lang papatak na yung ulan. Paglabas ko sa opisina, talagang ako. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, I take authority with you, storm, hindi ka bababa, hindi ka uulan hanggat hindi ako nakakauwi. And praise God, nakauwi ako ng dry. Pagka mga ganun, nagtitake authority talaga na, Lord, I take authority na hindi, ang lalakaran kong lupa is dry, hindi ako mababasa. Makakauwi talaga ako kasi we need to take our authority. I mean, kung sa mga ganung bagay na i-encounter mo siya, what more sa mga miracle signs and wonders, sa mga supernatural na gustong i-express ni Lord here on earth. Diba? Pero kasi kinakailangan natin ng maniwala eh.
At kinakailangan natin tanggapin na, Lord, this is my identity. I am identified in Christ. Lord, as Christ has authority, I also have authority. As his position also is my position. His wisdom is my wisdom. Alam mo yun, nagiging kaisa ka ni Lord. Amen? And number 4 is, believe God's way. Receive divine alignment. Andyan na yung narrow path, andyan na yung transformation, andyan na yung holiness. Kung paniniwalaan mo yung mga kaparaanan ng Panginoon, kinakailangan mong tanggapin yung divine alignment. Masakit. Ang divine alignment, ang divine order, masakit. Bakit? Narrow path na yan eh. Ayan na yung finifilter na ni Lord eh. Ayan na yung nag-aalis na siya ng mga bagay na hindi mo na kailangan eh. Andyan na yung transformation. Kasi andyan na yung holiness. So kung tinatanggap mo yung way ng Panginoon, tanggapin mo rin yung divine alignment na yon. Masakit yan, di ba? Pagka napilay nga, sabi ni Daddy, pag yung buto ibabalik, masakit. Pero alam mo, after nun, alam mong babalik ka sa kung sino ka talaga. Babalik ka sa normal. Di ba? So, wag nating hayaan kumbaga mahinder tayo ng kalaban na ma-align sa will ng Panginoon dahil sa hindi natin dahil sa hindi tayo naniwala at dahil hindi tayo willing na tanggapin kung ano yung mga binibigay niya. Amen? So in conclusion, di ba may conclusion pa ako? Revelation gives us the permission to enter the domain of that revelation, but you need to believe and receive. In this past few months, maraming revelation si Lord. Amen? Maraming visions, maraming dreams. Pero ang lahat ng yon, it gives us the permission to enter into that revelation. Kinakailangan mo siyang paniwalaan at kinakailangan mo siyang tanggapin. God is not giving us just an experience of Him. God is giving us Himself. Ayaw lang niya na ma-encounter mo si Lord every Sunday, Saturday, or kung may mga events. No, He wants you to encounter Him every day. Yung revelation of Christ Jesus in you gives you the permission to enter more into the revelation of who truly is and who you really are in Him. Pero minsan nami-miss out mo yon dahil hindi ka naniwala. Dahil may pagdududa. Dahil hindi mo tinanggap. Kasi naman kung sa world sasabihin nila, grabe naman kasi yung world sasabihin nila para na akong baliw, wala na akong ginawa, kundi ganito, ganyan. Hayaan mo ang world. Walang pakialam sa iyo ang world pagdating ni Lord, 'di ba? Your acceptance or your blessing or your receiving to what you believe is your agreement either to God's truth or to the world. Kung tatanggapin mo 'yon, yung mga salita ng Panginoon at pinaniwalaan mo na 'yon, it's your covenant. It becomes your agreement with Him. Mamimili ka lang kung kanino ka agreement eh. Sa kalaban or sa world or sa kay Lord, 'di ba? Ask for the spiritual and eternal things. Seek the kingdom. Alam niyo po, 'di ba, yung kingdom is two words yan, king, dominion. So seek the king's dominion over your life and his righteousness. And all these things will be added unto us. Sabi sa Jeremiah, I don't know if nandiyan siya. Ayan, ito muna. Some prayers are not unanswered. It's not no or wait, but it's unclaimed because we stop believing. Niwala kayo doon. Yung malapit ka nang sagutin ni Lord, ang tagal mong pinag-pray, tapos malapit ka nang sagutin ni Lord, pero in the end, nag-give up ka na. Na Lord, sige, okay lang po kahit hindi na. Ibibigay na nga sa'yo, anak eh. Sayang ilang minuto na lang, i-release ko na eh. Pero dahil Lord, okay lang po kahit hindi na. Yung parang ikaw pa yung nag-adjust talaga yan, no? Lord, okay lang po ako kahit wag niyo na pong sagutin itong pinagpipray ko. 3 years ago na. Sabi ni Lord, sayang anak ko. Lalaglag na eh, kaso bumitaw ka eh. So, minsan kasi hindi naman talaga yun no eh. Minsan naman, okay, over ka na sa waiting eh. It becomes an unanswered prayer kasi nga it's unclaimed. Nakalimutan mong tanggapin eh.
Nakalimutan mong i-receive, nakalimutan mong paniwalaan na magbibigay siya. Di ba? Minsan talaga yung kalaban, iladaling ka talaga niya sa ganung mga sitwasyon para ma-miss mo yung mga pagkilos ng Panginoon eh. Sa Jeremiah, wala siya dyan. Ito na lang. Sa Jeremiah 29:13, sabi dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So see, when you seek the Lord, you will find Him in all your life situation. Hindi mo lang siya makikita sa finances mo. Hindi mo lang siya makikita sa church. Hindi mo lang siya makikita sa health. Hindi mo lang siya makikita sa Bible study. Makikita mo siya kung saan mo siya sinisik. Kung sinisik mo siya with all your heart, nasa sayo siya. So, we need to believe and be ready to receive. Maniwala ka at tanggapin yung revelation of who He is and who we are in Christ. But let us not give the enemy the access that we are taking back the... Huwag natin bigyan ng kalaban ng access para ma-delay tayo or para lumabas na unanswered yung prayer natin. But let's take back the keys and redeem what truly belongs to us. Those answered prayers that are unclaimed because we're not willing to receive it, we are turning the tables now in Jesus' name, and we speak the release of those things without any delay in Jesus' name. Because we believe that God's divine power has given us all things that pertains to life and godliness. So we position ourselves tonight to the promise of God in Christ Jesus. That is yes and amen. Amen po ba? Amen. So, may I call on the worship? Bilis lang natin, di ba? Thank you, Lord. Yan, sige. As we go and pray, we'll just make a declaration. Harabasoken delebo. Lekete nananambre bababasokon dododorobo. Rekatana nambre baba seto lololololobo biebre rana na 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 yele baba sokrelelelele hiya mashelele hiya la 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 baba baba bandelele ye rana na 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 nelelelele bo sekete yanda rekana na mosendelele bonde yekalalala bo sakandale be yekandele mosokede rinana yambre bonde ura baba baba bondelele